Ang titingnan natin dito ngayong umaga ay mindset. To achieve the God-given goal, you need to have a clear mindset. A healthy mind. Naniniwala ba kayo na mayroong unhealthy mind? Isip na hindi healthy. Isip na laging critical. Isip na hindi yun ang kalooban ng Panginoon na naiisip niya. Kaya yung mindset natin ay napakahalaga na ating pong tingnan kung paano natin ito mababago. At tinutulungan tayo ng Lord sa lahat ng ito. So, kailangan na tayo ay matransform in the way we think. Sabi dito sa Romans 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Kaya nais ng Panginoon, sabi niya, you present your bodies a living sacrifice, holy. Ibig sabihin ng holy, nakahiwalay o nakatalaga para sa Kanya. Acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to this world. Dito tayo ngayong umaga. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ulit yung word na yan, renewing of my mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So para po ang ating mindset ma-renew, kailangan ay mabago ang ating thought life. Yung ating thoughts makes our minds. Yung thought, yung ating inakala, opinion, tinan niyo po, ito ang thoughts. Thoughts, these are opinions. Beliefs about ourselves. Anong paniniwala mo tungkol sa iyong sarili? Yun ang ating thoughts. Nagkakasya sinasabi ko, totoo ba yun? Kung tingin mo'y pangit, tingin mo'y wala kang silbi. So, ganyan ako nung sa naririnig kong puro negative. Negative sa mga teacher. Negative sa aming bahay. Puro negative ang sinasabi tungkol sa akin. So, nagkaroon ako ng negative thoughts. Na-develop sa akin yung negative thoughts. Now, ito ang iyong thoughts, yung opinion, your opinions, and yung belief about ourselves, yan. And about others. Kung ano yung tingin mo, yung opinion mo, and belief mo about do sa ibang mga tao, and about the world around you, yung mundo mo, yung kapaligiran mo. Ano ang iniisip mo tungkol doon? Dahil kung hindi magbabago ang iyong pananaw, hindi mangyayari na magbabago ang iyong buhay. Nakukuha niyo ba sinasabi ko po? So, tutulungan tayo ng Panginoon sa ating weekly na mensahe at tigilan niyo ng kasisimba, please. Huwag na kayong simba na simba. At magsimula na kayong sumamba. Amen po. Anong kaibahan? Ang simba ay para sa tao. Ang pagsamba ay para sa Diyos. Ang pagsamba may pag-aalay. Ang pagsimba ay ritual. Ang pagsimba ay obligasyon. Pero ang pagsamba ay nag-aalay ka ng buhay mo sa Diyos. Yan ang pagsamba. Kailangan nyo naririnig sa akin yan. Tigilan mo na ang pagiging religyoso at magsimulang magkaroon ka ng relasyon. Tigilan mo na ang kasisimba mo at simulan mo na ang pagsamba sa Diyos. So every single Sunday, yun ang iyong goal, sumamba. At ang pagsamba ay aalay mo ang iyong buhay sa dakilang lumikha sa iyo at sa akin. Nilikha niya tayo upang tayo maging kalarawan niya. Sapagkat sa mulat mula pa, alam na ng Diyos kung sino sa Kanya, ang mga ito ay itinalaga niya upang maging tulad ng Kanyang anak at nang sa ganon ay naging panganay natin siya. Kayo naman po ang bumasa. Okay, ready? Read. Ang mga ito ay itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, maging Christ-like. At nang sa gayon, naging panganay natin siya. Purihin ng Panginoon sa Kanyang banal na salita. Amen. So, yan ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng bagong mindset. Magkaroon, ma-renew ang ating minds. Ulitin ko ulit, sa verse 2, sa Tagalog naman, okay, verse 2 ng Romans 12, huwag kayong umayon, tinan niyo po, sabay-sabay, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Tigil muna. Tigil muna. Christian ka, mananampalataya ka. Pero anong klaseng relasyon meron ka?
Hindi kayo mag-asawa, nagli-live-in kayo. Nagigets na sinasabi ko? Ang iyong buhay, umiikot-ikot sa materialism. Hindi ko naman sinasabing mukhang pera po. Parang ganun din. Okay. At sabi ito, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ang mundong ito ay material world. Okay? At huwag kayong maging disciple ni Madonna. Okay? Pag-iba kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Yan ang nais ng Panginoon. Pero unless na magbagong tayo ng ating takbo ng pag-iisip, hindi natin mababatid ang nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Hindi natin malalaman kung ano yung talagang tunay na mabuti sapagkat sa maraming magaganda at mabubuti ay meron talagang tunay na mabuti at itong nais ng Panginoon na ma-focus tayo, na matuon tayo doon. Amen po mga minamahal na Panginoon. So, yung pong ating isipan, patuloy na hindi mo mapipigilan na patuloy ito ay nag-iisip. Nagigets niyo ako? At sa ating pag-iisip na ito, naisipan mo o ipinalagay mo, ikaw ang nagbibigay kahulugan dito. Sabihin sa akin kung totoo yan. You thought, nagkaroon ka ng thought, nagkaroon ka ng idea, nagkaroon ka ng opinion, and you think yun ang truth. Ang tingin mo, yun ang dapat mong sundin. At ang tawag doon ay opinionated. Opinionated na tao na kung ano yung opinion nyo, yun ang pinakamahalaga sa iyo. Susundan niyo pa po ako, mga minamahal ng Panginoon. Now, ikaw nagbibigay ng meaning, ikaw nagbibigay ng kahulugan. And you cannot stop thinking about things. Katulad niya, if the Lord sets free, you've been free indeed. Kahit ikaw ay paihe, pupunta ka sa CR, yun ang I'm a God, ganyan. Awit-awit, paulit-ulit sa mind mo yan. Uukil-kilin yan. Natutulog ka na, naiisip mo pa yan. Nagigets niyo ako? Why? Because you put your focus on God. Amen po. Kaya, napakahalaga na makita natin kung paano tayo matututo. Kung ano ang iyong inakala, yun ang iyong nagiging kaisipan. So, meron po, para pa paliwanag ko pa itong mga sinasabi ko sa inyo, meron akong allegory, o yung storya, na lumang kwento ko na. At alam na ng marami sa inyo yung kwento na ito. Merong isang mama na napamanahan ng kanyang tatay na isang malaking lupain. Sabi ng kanyang ama, anak, yan lupain na yan ang magbibigay sa iyo ng kayamanan. Ang kayamanan ay sa lupa mo, makakamtam. Magtanim ka ng mais, anak. Taniman mo ng mais, yung lupain yan ay binibigay ko sa iyo. 100 hektarya, taniman mo ng mais. So ang ginawa ng mama na ito, isinanlan niya yung lupa para siya magkaroon ng puhunan at yung 100 hektarya, nakita niyo kung gaano kaluwag 100 hektarya? Tinaniman niya ng mais. At talagang ginawa niya yung sinabi ng kanyang ama na namatay na. At nagtanim siya. At napakalusog. Napakaganda ng uhay, green na green. Very promising yung kanyang maisan. Amen po? At alam niya na matutupad na ang pangarap. Mababayaran niya yung inutang niya sa bangko nung isinanla niya at makapagpapatayo na siya ng maraming kamalig at simula na yun ang kanyang pag-asenso sa buhay. Bumagyo. Nawasak lahat yung kanyang 100 hektaryang maisan. So wala na siya ngayon nasa isip sa sarili niya, ang mais ang may kasalanan. Itong mais na ito. Lagi na lang pumapasok sa isip niya ay mais. Hanggang sa naisip niya, siya ay mais. At sa kanyang tuktok, naglagay siya ng laso sa tuktok niya at katulad yung nakikita niyo sa ibang mga lalaki na meron ang buhok niya nakatayong ganon. Sabi niya, nagpunta siya sa ospital, dinala na siya sa ospital dahil kung ano na niya sinasabi niya na siya ay mais. Dok, nakita mo yung buhok ko.
ako'y mais. Kaya, ang kanyang pagiging mais, itong dinil ng doktor, hindi, ikaw ay tao, Dok, mali ka. Ako'y mais. Mais, 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 ako, mais. Ganyan. Lagi niya sinasabing siya ay mais. Isang araw, sa treatment na ginagawa ng doktor sa kanya, isang umaga, bigla siyang nagbago. Good morning, Doc. Nag-iba na ito, Doc, papasalamat po ako. 2 taon niyo po akong pinagtiyagaan. Salamat po sa ginawa niyo po sa akin. Malinaw na ang isip nito. Kinakikilala mo ba ako? Opo. Kayo po si Dr. Banal. Okay. Gusto mo ba lumabas na? Opo. Anong gagawin mo pag lumabas ka? Doc, magsisimula pong ayusin ko ang buhay ko. Okay, mag-aasawa, magkakaroon ng mga anak, at pagyayamanin ko po minana ko sa aking tatay. Hindi po ako susuko. Very good. Binigyan release paper sa kanya. So, lumabas siya, bit-bit niya yung kapirasong bag niya, nadala yung damit niya. Paglabas niya dun sa gate, kumaraskas ng takbong pabalik. Sabi niya, Dok, tago mo ko. Sabi, bakit? May manok. Sa isang simpleng sirkumstansya, sa isang simpleng sitwasyon, nabalik siya doon sa dating kinalalagyan niya. Ilan ang mga taong gano'n? Diba ang Kristiyanong gano'n? Sa isang simpleng sitwasyon, sa isang simpleng circumstance sa kanyang buhay, hindi niya naalala, I'm a child of God. Yung kinakanta natin yun ng paulit-ulit, I'm a child of God. Na pagka i-declare mo, magkakrumble ang mga kaaway at ikaw ay magtatagumpay, ikaw ay victorious. Ang katagumpayan ng Panginoong Jesucristo sa cross, ibinigay niya sa mga nananalig sa Kanya, nalimutan mo ng lahat yon at nagbalik ka na naman uli sa dati sa isang simpleng karanasan sitwasyon sa buhay. It could be anything. Namatayan ka ng mahal sa buhay, nalugi ka sa negosyo, nasunog ang bahay, nagkaroon ng earthquake, nagiba, nalugi sa... Maraming bagay. And then sa isang circumstansya, nagbabalik ka sa dati. Iinom ka uli ng alak, magdodrogas, gagawin mo rin yung dating pinagdaanan mo. Isang linggo lang, sumisigaw ko ng, Hallelujah! Hallelujah! Kay Jesus. Hallelujah to the Son of God! Pagkatapos ng isang linggo, crucify Jesus. Release Barabbas. Crucify Jesus. Nag-iibang bigla. Sa isang sitwasyon, sa isang iglap, hindi na pananatili ang kanyang mindset. Nakukuha niyo po ba, mga minamahal ng Panginoon? Now, why should I learn to manage my mind? Gusto tayong turuan ng Panginoon how to manage our mind. Bakit kailangan kong matutunan ito? Why? Because if I'm not careful, kung hindi ako mag-iingat na i-manage ko ang aking mind, maraming nag-iisip ng mga tao that you cannot control your mind. Naisip niya, hindi niya kayang ayusin ang takbo ng kanyang kaisipan, pero ang totoo nun, lutang ka lang. Hindi mo lang masyadong pinapansin na ikaw ay binigyan na ng Panginoon ng authority kung ikaw ay mananampalataya ni Jesus. Maliban na hindi si Barabbas, hindi ka mananampalataya ni Barabbas, kundi mananampalataya ka ni Jesus. Amen po? Nakukuha niyo ba sinasabi ko po? If you believe Jesus, that is the reason why He came. I have come that they may have life. Sabi niya, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Kaya lang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ako'y naparito upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. And look at you. There are moments, there are times in your life that you are so down. Baksak na baksak ka. Hindi ka makapag-church. Salamat sa Diyos, nakabalik ka ngayon. Salamat sa Diyos, nandito ka, welcome back. Matagal ka nang hinihintay ni Lord, purihin ang Panginoon. Mahal ka ni Lord. Amen. Now,
Every single action na nagagawa natin na mali, wrongfully, every action, nagsisimula ito sa thought life. Because you thought of it. First, you think about something, naisipan mo. Nung maisipan mo, naramdaman mo. Nung maramdaman mo, inaksyonan mo. Tama po ba yan, mga minamahal ng Panginoon? Nagsisimula sa thought life. Naisipan mo yung kasalanan na nagawa mo na nagustuhan mo, na paulit-ulit na tuwing maalala mo, nangiti-ngiti ka pa. Oh. Ba't ka ba nakangiti na? Wala kang pakialam. Yung taong mais nag-iisip. Lagi niyang naalala yung the good old days. Lagi naalala. Pero yon, karamihan doon, garbage. Garbage in, garbage out. Kung ano yung mga bagay na yun na marumi, kung ano yung bagay na yun na hindi kalugod-lugod sa Diyos, na nagustuhan mo, naaalala mo, garbage in, garbage out. So, you think about it, you feel about it, and then inaktuhan mo, you act about it. Nasusundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? Sa Proverbs 4 verse 23, ito ang reason, binigay sa atin ng Diyos ang kanyang banal na salita upang matuto tayo, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Ang iyong buhay ay hinuhubog ng takbo ng iyong pag-iisip. Ang pag-iisip mo na ikaw lamang ang nakakakita at nakakaalam. Hindi nalalaman ng iba. Amen po? Now, if I'm not careful, my thought will control me. Kukontrolin ako ng isip na yon at makakagawa ako ng mga hindi nakalulugod sa Diyos, hindi nakalulugod sa tao, at pagsisisihan mo lang. Amen ba tayo doon? Kaya nawala ka ng matagal. Salamat nakabalik ka. Welcome. Amen po. At yung mga first time na naririto ngayon, we welcome you po. At salamat, inabot niyo po itong topic na ito about mindset. Kailangan po matutunan natin kung paano natin i-manage ang takbo ng ating pag-iisip po. Now, sa isang banda, no, if I'm not careful, my thought will control me. Sa isang banda, if I'm careful, kung ako po yung mag-ingat, ano ibig sabihin ng maingat? Pinag-iingatan ko na ang pumapasok sa mind ko ay inspirasyon ng Diyos sa akin. Nagigess niyo ako? So, my thought will make me experience perfect peace. Sabi po rito sa Isaiah 26:3, if I'm careful, sabi niya rito, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Sabi rito, iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan. Iingatan saan? Iingatan saan po? Ganap. Ganap na kapayapaan. Hindi basta kapayapaan lang, ganap na kapayapaan. Na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya nagtitiwala sa iyo. Yun lang ang nais ng Panginoon, tayo magtiwala sa Kanya. Yun lang ang nais niya. Napakasimple ng Kanyang nire-require sa atin, just trust God. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Paano yung in all your ways, acknowledge Him? Through prayer. Pag meron kong gusto, kami na plano ka, you pray to God, ibig sabihin, you acknowledge God. In all your ways, acknowledge Him. Ulitin natin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him through prayer and He shall direct your path. Papatnubayan ka sa iyong lakad. Ang salita ng Diyos ay atin pong mapanghahawakan at ito ay maglilid sa atin sa ganap na kapayapaan sa Kanyang lahat ang kapurihan. Amen po. Pag hindi pinag-ingatan ng isipan, tingnan niyo po, ang unmanaged mind leads to tension. Lagi ka na lang may tension sa buhay mo. Yung laging higit lubay ka ang buhay mo. Tension, pressure. Nape-pressure ka sa maraming bagay. Pressure ka sa utang, pressure ka sa mga naniningil, na-involve sa online games ang isa sa iyong family, tapos ikaw ang nananagot ngayon.
Nasusundan niyo pa ba sinasabi ko? Po. Na-involve ka sa mga pangungutang, nagpapautang, napakadaling magpautang, pero ang hirap magbayad. Maraming bagay madaling pasukan, mahirap labasan. Pagka hindi ka nag-ingat sa iyong pag-iisip, conflict, magkakaroon to ng hidwaan sa pamilya. Now, chaos, magulo ng buhay, and then stress. May stress kang mabuti. Pag pinag-ingatan mo sa isang banda, if you manage your mind, it leads to tranquility o calmness. Kapayapaan, kalmado ka lagi. Ba't ba ganyan ikaw? Kalmadong-kalmado ka kahit may nangyari sa inyong pamilya, nasa ospital ng tatay mo, ikay kalmado. Siyempre, ang aking mind ay nakatuon sa Diyos. For He keep him in perfect peace. Iniingatan niya sa ganap na kapayapaan siya na ang isipan, ang pag-iisip, ay nananatili sa Diyos, sa iyo, sapagkat siya nagtitiwala sa iyo. Kaya, makaka-experience ka ng calmness. Makaka-experience ka ng peace, confidence. Nagtitiwala ka na hindi ka iniiwan at pinababayaan ng Lord. Tuwing uuwi, lagi kong sinasabi, sa ating pong paghihiwalay, kasama natin ang Panginoon, di niya tayo iniiwan, pinababayaan man. Natatandaan niyo ba yun? Hindi yung bukang bibig lang, hindi yung religious goodbye. Gusto pong matanim sa isip niyo yun, nakasakay ka sa tricycle, pauwi ka, kasama ko ang Diyos, hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinababayaan. Yung promise na yun, makalimutan niyo na lahat ng sermon, huwag niyo lang kalilimutan, mahal ka ng Diyos. Anong patotoo? Cross. Cross ng Kalbaryo. Yun ang patotoo. Amen po. Kaya, tinan niyo po, ang maraming mga tao, akala niya, ang mind niya, hindi niya kayang makontrol, but you can. Kaya mo. Hindi mo, sabi nga, may kasabihan nga, you cannot control na dapuan ka ng ibon sa ulo mo. Amen po? Pero mapipigilan mo siya magpugad sa ulo mo. Baka sobrang lago ng buhok mo at nagpupugad na siya. Nararamdaman mo, bubuga, hoy, umas ka dyan. Amen ba tayo doon? Hindi mo siya mapipigil dumapo sa ulo mo, pero mapipigilan mo siyang magpugad sa ulo mo. Amen po. So, ilang beses nang sinubukan natin baguhin ang buhay, pero hindi natin nagagawa ito. Kaya, lagi mong sinasabi, I'm going to change. Ganito gagawin ko sa panahong ito. Pero hindi mo magawa-gawa. Why? Dahil ang isipan mo, lagi nag-i-inject ng negative thoughts sa iyo ang kaaway ng Diyos. Merong enemy na nag-i-inject sa iyo ng negative thoughts. At titingnan natin itong tatlong enemies na ito na gumugulo sa isipan ng tao. Interesado ba kayo malaman itong 3 enemies na ito? Ang unang-una ay world's value system. Ang daigdig na kinalalagyan natin ay merong value system. Amen po. Sa inyo nga, maski nga sa inyong pamilya ay merong value system. Ang value system ng pamilyang karamihan, ang kanilang kinikilala ay ang kamag-anak na mayaman na. Sa mga pamilya, ang mas kinikilala ay ang kapamilya niya na cum laude at matataas ang grade. Yun ang kinikilala. Ang mga bugok na katulad ko ay hindi. Amen po. Sino ba sa inyong bugok din sa school? Bugok ako nung hindi ako nakafocus. Doon nagsimula akong magtrabaho para pag-aralin ko ang sarili ko, doon tumaas ang mga grades ko. Doon ko na-realize, hindi pala ako bobo tulad ng sinasabi nila. Tulad ng sinasabi ng mga teacher ko, hindi ako bobo. Buong buhay ko sa school, laging ganun ang sinasabi sa akin. Pero, nung ang Lord na nangungusap sa akin, I'm going to use you. Tunay, na nung ako'y naglingkod sa Panginoon, lahat ng ginagawa ko para sa Kanya ay hindi nabibigo. Nagtatagumpay ako sa Kanyang pangalan, sa Kanyang lahat ng kapurihan. Nais ng Panginoon na makita mo ito, na magkaroon tayo ng isang responsible and mentally healthy life. Mentally, ang ating life ay healthy. Nakakapag-isip tayo ng tama. Alam niyo, yung materialism is not healthy mind. Yung makang pera ay hindi healthy mind. Nagigit niyo ako? Yung taong napakadamot ay hindi healthy mind. Hindi healthy. Kasi wala siyang tiwala sa Diyos. Ang tiwala niya sa pananalapi.
Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng healthy mind, na God-given na ating isipan. Amen po? Yung culture sa kapaligiran mo, yung mga advertisement sa movies, TV, music, celebrities, yung nakita rich and famous, sino manunood ng Poorest of the Poor? Meron man show ng Poorest of the Poor? Ang pinapanood yung mga rich and famous, mga naka-yacht, mga sumasakay sa jet plane, private jet, at kung ano-ano, yun ang pinapanood. Hindi pinapanood yung mahihirap, hindi pinapanood. Amen po. So, nais na, alam nyo, ang culture ng sanlibutan, hindi conducive para tayo encouraged to have healthy mind. Ito po ang sabi sa salita ng Diyos. Ito sa 1 John chapter 2, verse 15. Ang sabi po rito, do not love the world or the things in the world. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay dito. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Gusto niya tayo ay huwag maging worldly. Gusto niya tayo ay maging godly. If you are worldly, you are not godly. If you are godly, you will not be worldly. Amen po ba tayo doon? At ang makasanlibutan, sabi rin sa Tagalog, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. At bakit ganon? Sa verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, lust of the eyes, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi mula sa sanlibutan. So pag ikaw ay makasanlibutan, wala ang pag-ibig ng Ama sa sino man na makasanlibutan. Mga minamahal ng Panginoon, gusto niyo ba na ang ipamuhay natin ay ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Amen po? Nandun ako kahapon, kasama ko po yung mga couples na namamasya lang ako pero na-encounter ko yung pamangking ko, then I joined them. Tapos nagsimula na ako mag-share, hindi ko na mamalaya, naubos ng oras nila. Ay ngayon, nabanggit ko, sabi niya, ano po ba, Pastor, ibig sabihin nung huwag ibigin na sanlibutan, ibig po ba sabihin nun, huwag namin pahalagahan kung ano meron kami, kung ano yung possession namin, at ipamigay namin. Sabi ko, ikaw, what do you think? Yung bang gusto ng Diyos sa'yo? Kayo, gusto ba ng Diyos sa inyo? Lahat ng meron kayo, pagbili nyo, tapos pamigay nyo na pamigay sa mahirap? Tapos kayo maging homeless? Gusto ba ng Diyos kayo ay maging stupid na mananampalataya? Never! Gusto niya kayo maging full of wisdom. Walang-wala sa puso ng Panginoon na ikaw ay maghirap, bagay mo lahat, pagkatapos, magmumukha kang tanga sa harapan ng mga tao. Ano man nangyari rito? Nag-church lang doon sa simbahan na yun sa HTBC, ay naghirap na ng ubod ng hirap. Wala pong ganon. Dating mahihirap na nag-church, yumaman na ngayon. Dating naka-tricycle lamang o nagta-tricycle, ngayon de auto na. Hindi ko sinasabi na yun ang gauge. Pero hindi gusto ng Lord na ikaw ay namumuhay in poverty. Nakusundan niyo pa ba ako doon? Hindi gusto ng Lord na nanglilimahid ng mananampalataya. Nagsisimba dito, gula-gula nitong damit, kababaho, hindi na makabili ng sabon. Ang buhok, punong-puno na ng kuto, hindi na nakapagsasyampo. Yan ba ang gusto niyong uri ng mananampalataya ng Diyos? Never. Hindi na gusto ng Diyos. Kaya, huwag kayong mag-isip, tinan niyo po, nasa iyong mindset yun eh. It is the way you think who God is. Pero ang Diyos ay hindi ganon. Hindi niyo gusto na mga magagandang bagay sa lupa ay maibigay sa hindi niya anak. Ikaw na tao, gusto mo ba ang magagandang bagay, mga kaalwanan ng buhay, ibigay mo sa anak ng kapitbahay mo o ibigay mo sa anak mo? Kung ikaw na makasalanan, ay iniisip mo yon. Ang Diyos pa kaya na makapangyarihan sa lahat, na ubod ng ganda ng kalooban, na pinatunayan niya ito sa cross kung paano niya tayo iligtas. Amen po ba tayo doon, mga minamahal ng Panginoon? Ang problema ay ang mindset. That is your mindset about God. And that is not God. Hindi yun. So, tinan niyo po ang kanyang inasabi rito sa 1 John chapter 2, verse 16. For all that is in the world,
Sabi niyo yung word na yun, all. All that is in the world. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So yun ang sabi rito. As sa 1 John chapter 5 verse 19, alam natin tayo, anak ng Diyos, we know that we are of God, and the whole world is under the sway of the wicked one. Alam natin tayo ay sa Diyos, sa Tagalog, at ang buong sanlibutan na nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Ang influence, ito sa masama. Kaya mga minamahal ng Panginoon, lagi kong sinasabi, I'm against po ako sa religious way of worshiping God. I'm against. Ang nais ko pong maunawaan ng lahat, ang hinahanap ng Diyos ay yung relationship. That you worship Him, not bilang Diyos na mahirap abutin, you worship Him as Father. Father ng ating Panginoong Jesucristo at Father ng lahat ng nananalig sa Panginoong Jesucristo. Ganong closeness ang nais ng Panginoon sa atin. Ganong klase ng relationship ang nais ng Diyos sa atin po. Kaya tinan niyo po ito. Lust of the eyes, lust of the flesh. That is passion. Passion po yan. Sabi dito, for all that is in the world, the lust of the flesh. Passion. It has something to do with sexual. Lust of the flesh. Sexual. Pati yung pagmumodelo, pati yung mga damit. Manood nga kayo ng mga pageant. Tingnan ko sino yung mas maganda magbilad ng katawan yun ang nananalo. Gustong-gusto nyo yung beauty pageant. It's not about beauty. It is about exploitation. Narinig ko na ako ba nagsalita ang founder niyan. Kaya siya ay nanatiling single. Bakit pa ako mag-aasawa? Ako ang founder niyang beauty contest na yan. Siya ang founder. So, ginagawa niya, iniispatan niya kung sino ang pwede. Nag-iimpatan siya mga Australian, sabi niya, mga Pilipino, mahirap ang kausap yan. Pakiyemi-kiyemi pa. Mas madaling kausap yung mga taga-ibang bansa. So, yung kanyang kayamanan, ginagamit niya doon to exploit female body. So, it is an exploitation of female body. Nagigets siya, sinasabi ko. Yung ibang mga contestant dyan na nag-join in, kinuwento sa akin kung paano sila niyayaya sila sa mga hotel, sa mga malalaking mga 5-star hotel, at sila ini-encourage. Alam nyo na kung ano, mga dirty old man. Huwag na kayong tumayo sa katabi niyo. Okay. Ng mga dirty old man. Now, ito po. This is about passion, lust of the flesh, lust of the eyes. Ano po ito? Ang lust of the eyes is about materialism. Lust of the eyes. To be more materialistic. Makita mo kung ano yung uso, kung ano yung sana all. Tapos, tingnan niyo po ito. Pride of life. This is about position. It is not all about money. Kinakailangan ito, money, sex, power. Nasusundan niyo pa ba ako mga minamahal ng Panginoon? Anin mo ang perang yan kung hindi mo gagamitin sa makasanlibutang karangyaan. Kung wala ang Diyos sa iyo. Nasusundan niyo pa ako doon? Hindi yung gagawa ng mga gano'n nang wala yung intensyones na iba. Kaya ito po ay exploitation. Kaya ito po. This is what everybody is going for. Itong gusto ng mga tao. Money, sex, power. Yan. Kaya our mind is the battleground for all of this. Ang digmaang ito ay nandito sa isipan natin. It's where every temptation happens, it is in the realm of the mind. Amen ba tayo doon? Susunod niyo pa ba ako doon? Kung isang tao ay mapera at may kapangyarihan, what do they do? Anong gagawin ng isang religious, tinutukoy ko, religious. Hindi spiritual leader, tinutukoy ko, religious leader. Tapos, lumaki na ng lumaki. Marami na sa jets, helicopter, marami ng lahat. Ano ang ginagawa niya? Hindi
Di ba? Anong ginagawa niya? Ine-exploit niya. Exploitation. Nasusundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon po? Ang tingin tuloy ng mga tao, ang lahat ng gawain ay katulad noon. Pero hindi po totoo yan. Katulad ng, ang ating pong church ay committed na ang bawat isa sa atin mag-grow spiritually. Mag-level up ang ating faith. Lalo na ngayon nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo na tayo po ay maging welcomers at hindi tayo yung may takot sa kanyang pagbabalik. Hindi tayo takot sa parusa. Tayo ay excited na harapin siya. Sapagat ang pagbabalik niya ay para sa mga nagmamahal sa Kanya. Sino sa inyo nagmamahal sa Panginoong Jesucristo? Pakitaas lang po ang kamay, yung totoo. Siya'y babalik para sa iyo. Amen po. So yan, ang pinaghahandaan po natin, ang Kanyang pagbabalik. So how do we fight this mental problem na ito, itong battleground na ito? If battleground is in the realm of the mind, that what do we need to do? How do we fight it? Paano natin gagawin? So 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. Kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao. Sino po nabubuhay bilang karaniwang tao? Pakitaas ang kamay. Kung nabubuhay man ikaw bilang karaniwang tao, hindi ka dapat nakikipaglaban ayon sa panamamaraan ng sanlibutan. Kaya do not love the world or the things in the world. Hindi. Ang pamamaraan ng pagkipaglaban ay hindi aron sa pamamaraan ng sanlibutan. That we fight ng ating sariling strength. Mabibigo ka tiyak. Doon ka babaksak. Kaya, kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao, hindi ako nakipaglaban ayon sa pamamaraan ng sanlibutan, ang sandata ko ay may kapangyarihan ng Diyos. Oh, amen po ba tayo doon? Matindi ito. Ang sandata ko ay may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta. Yung kuta ay yun ay stronghold. Yun po yung mga negative thoughts na nananahan sa mga isipan, na maling kaisipan, na kailangan na tayo ay magkaroon ng pagbabago sa kaisipan ganon. Katulad ng pagsisimba at saka pagsamba. Nakita niyo na po ba ang difference? Ang pagsisimba ay obligation, ang pagsisimba. Kaya, ano bang oras ka? First Mass, Second Mass, Third Mass, ganon. Gusto mo lang matapos yun, para makagala na ako sa mall, makapunta sa beach, kung ano-ano. Pero ang pagsamba ay hindi. Ang pagsamba ay pinaghahandaan ng puso niya. Ang pagsamba, pinakikinggan niya kung ano yung mensahe ng Diyos na nangungusap sa Kanya. Kami pong mga preacher ay tagapagsalita lang, pero ang nangungusap ay Diyos. Katulad po sabi sa Bible, meron daw nagtatanim at merong nagdidilig, pero ang nagbibigay kalaguan ay ang Diyos. Kaya, halimbawa po, kami nagsasalita rito, tagapagsalita, pero ang nangungusap. Kaya meron kang na-experience. Bakit ganito nararamdaman ko? Parang ako ang kausap. Marami ako naririnig na gano'n. Pastor, yung mensahe po parang sa akin po tumatama lahat. Parang ikaw lang at ako nandito sa church. At ganyan din ako nung ako yung nag-church. Iyak nga kaming mag-asawa nung kami nakikinig dahil ang mensahe parang sa amin. Sino nakaka-experience nun? Pakitaas po ang kamay. Yung ang message parang sa iyo personally, you are blessed. Kasi po, yan ang mindset mo. Tiningnan mo na ganon. So nakatulong sa iyo yon. So iyon ay stronghold. Ito yung stronghold na ito are na negative thoughts na nakukuta sa isipan. Yun ang tawag sa stronghold ay kuta. Kaya sabi po rito, ang sandata ko ay may kapangyarihan Diyos na nakapagpapaguho ng mga kuta. Ayan yung kuta kung saan yung mga rebelde, yung militar, doon sila inihahanda yung kanilang mga armas, kuta. At hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran now. Pangangatwiran, nakikita natin to, has something to do with thoughts. Amen po. May kinalaman ito sa kaisipan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. Okay. Sinusukpo ko lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Binibihag niya. Ibig sabihin nito, dinidiscern mo saan nagmula ito.
Dinisin mo, saan ito nanggaling? Okay? Yung thoughts na yon na pumapasok sa iyo, I know this is against God. Hindi ito ayon sa Diyos. Ito yung masama. Namumula ito. Namimintas. Nagmamataas. Iniisip niya, mas mataas siya kaysa sa iba. Nasusundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? Now, yun po ang false value system ng world na papasok sa iyong mind. Katulad halimbawa po, ito, medyo malalim po itong word nito, Hedoism. Hedoism. Alam niyo yung Hedoism, self-satisfaction o pursuit of pleasure. Ang nasa mind mo lagi ay magkaroon ka ng pleasure. Ang lagi nasa mind mo, kung paano ka sasaya, paano mo lilibangin ang iyong sarili, and you could do a lot of crazy things to do that. At materialism, the only thing that matters to you is to make money. Negosyo. Negosyo, na may negosyo, na may negosyo. You can never stop. Kailan ka titigil? Nagigis yung sinasabi ko? May SM sa Tansa, may SM dyan sa Kalibuyo, may SM sa 13, lahat na lamang. Never stops. At ang mga maliliit na negosyante, hindi na magkaroon ng pagkakataon, never stops. Nasusundan niyo pa po ako, mga minamahal ng Panginoon? Nasusundan niyo ako? Walang satisfaction. Kung mag-corrupt, billion, trillion, saan mo dadalhin yun? Paano mo kakainin yung trillion? O paano kakainin ng bilyones na pera? Gusto ba sinasabi ko? 3 times a day ka lang kumakain. Kanina at ista. Kinakain. Naik yun, naik. Yun lang naman ang gulay. Para ikaw ay mabuhay na maayos. Yung pagkain mo ng ubod ng sasarap na ito, yan ang dahilan. Kaya ka nakakansel sa colon. Kaya ka na-atake sa puso. Mga minamahal ng Panginoon. I'm not against riches. Amen po. Ang against ako, yung trust mo ay doon sa riches. Dahil hindi mo yun madadala. Nililin lang ka lang, pero hindi mo yun madadala. Namatay na silang lahat ng yun, nadala ba nila? Oh, napakamahal ng ataol. 300,000 na ataol. Nakukuha niyo ba sinasabi ko pa? You won't need anything like that. Hindi mo kakailanganin yan. Nauso na nga ngayon yung mura cremation. Ilalagay ka lang sa kaprasong, kaprasong lata ng Folgers. Now, alam nyo, para tayo ay maging effective dito sa digmaan na ito, kailangan tayo ay maging aware. Amen po. Nakukuha nyo ba ako? Maging aware. Yung po ang purpose ng preaching. So you will be aware. Para maging handa ka, para ma-prepare mo ang puso mo. Ngayon, ano yung aking tinutukoy sa inyo? Now, maraming mga tao ay ineffective. Maraming mananampalataya ineffective. Bakit ineffective? Wala siyang madala kay Lord. Hindi siya marunong mag-share. Hindi siya makapag-invite man lang. Ineffective. And defeated in their life. Yung lifestyle niya, siya ay defeated. Nasusundan niyo pa ba ako? Mga minamahal ng Panginoon po. So, para hindi ka maging effective, because ikaw ay ineffective and you are defeated because you don't know how to fight the battle of the mind. Hindi mo matutunan kung paano ka makikidigma. And the best time to win the battle of the mind is before it happens. Bago mangyari ang digmaan, ready ka na. Anong ibig kong sabihin po? Ito ang solusyon ng Diyos. Amen po. Sa 1 John 5, verse 4 to 5, ay ganito po ang sinasabi. Tingnan, ito ang solusyon ng Diyos. For whatever is born of God, kayo po magbasa. Kayo po, read it. Overcomes the world. Whatever is born of God, overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Ano yun? Our faith. Kaya ito po ang kailangan ma-level up sa atin to overcome the world. Ang world system, ang world value.
Who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God? Kaya yung trust natin, itong solution ng God, let your faith in Jesus change your values. Sabi, lalabanan ko ng ganito, sisikapin kong ganito. Miski magsikap ka na magsikap, you will fail. Ang isa lamang ang solusyon. You shift your faith, your trust to Jesus Christ. Yun ang solusyon. Sino siya na sapagat nagtatagumpay na pagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Kayong bumasa. Okay, ulit. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen po. So, yun ang battleground ng mind natin. Yung world value system. Ito po. Now, ang pangalawa po, ito, tinan niyo po. Yung tatlong enemy na ito ang tinitingnan natin. Ang pangalawang enemy natin si Satan. Satan keeps on trying to control my mind, your mind. Tinatry niya, he keeps on trying, but he cannot. He cannot. Bakit nakokontrol niya ako? Pumayag ka. Hindi ka niya ni-rape. Pumayag ka. You allowed him. Pero he cannot. Satan cannot control our mind. Amen po. Now, pero he keeps on trying. Paano siya magtatry na makontrol ang mind mo? Nag-i-inject siya ng ideas. Idea. Mukhang maganda nga yun. Idea. Mukhang masaya nga doon. Ano kaya ang meron dito sa dream world? World of dream. Tapos bigla magiging world of nightmare. Naubos lahat ang pera mo doon. Nakukuha niyo ba sinasabi ko po? Nagbibigay siya ng idea. Nagbibigay siya ng thoughts sa iyo. Thoughts. Thought life. Papasukan ka niya ng idea and thoughts. Bibigyan ka niya ng suggestion. Subukan mo. Akala mo ba ito lang ang buhay? Sabi niya kay Eva, di ba? Lumang tugtugin ang kanyang pamamaraan. Akala mo ba ito lang ang buhay? Nandito ka lang? Pakain-kain ka lang ng bungang kahoy? Kainin mo yung bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng masama at mabuti, magiging matalino ka at magiging parang Diyos ka. Maganda nga yata maging parang Diyos, maging matalino. Kumuha siya at binigay din sa kanyang asawa, kay Adan. Lumang tugtugin na. Nagigess niyo ako? Bakit isinasayaw mo pa ang lumang tugtugin na yan? Sa Satanas. Tinitiktok mo pa ang lumang tugtugin na Satanas na ito. Kaya mga minamahal ng Panginoon, hindi na dapat. Kaya, it is now time to end all of these lies in our lives. Itong mga kasinungalingan na ito, dapat ito magwakas na sa ating lahat. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Anong solusyon ng Diyos? Sa 1 John chapter 4, verse 4, mga anak, kayo sa Diyos at pinagtatagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa makasanlibutan. Greater is He who is in me than he who is in the world. Ang solusyon ng Diyos lagi, ipinopoint tayo sa Kanya. Gusto niyang tayo ay mag-shift mula doon sa ating akala, doon sa ating thought life. Gusto niya tayo mag-shift. I-shift natin ito sa Kanya. Amen po. Now, ito po ang lagi niyong tatandaan, okay. Lagi siyang itinatanim sa atin ay mga negative thoughts. Yung mga alaala natin na punong-puno tayo ng bitterness. Negative thoughts, ideas. Pagkatapos, pag nakita mo rito, yung babaeng, diba, nangutang na hindi nagbayad sa iyo, o nagchismis sa iyo, o yung sinabi ikaw ay buntis, pero totoo ay mataba ka lang. Okay, ngayon, galit na galit ka nung makita mo rito. Nung makita mo rito, itsura nito, sa akin pa tumabi.
Nakikita niyo po mga sinasabi. Ang tawag doon, bitterness. Meron kang kapaitan sa buhay, bitterness. Lagi mong galit na galit ka at hindi mo wala ang galit. Ito yung makikita kayo, kumukulo ang dugo ko. O di beauty, libre ka na sa gas. Pwede ka na magpakulo ng tubig at magluto ng itlog sa iyong pag-iinit ng ulo. Nakukuha niyo ba sinasabi ko po? Nakukuha niyo sinasabi ko? Now, in bondage ka. You are poisoned with bitterness in your heart. Kaya, lagi ang lumalabas sa iyong bibig ay salita ng mga bitter people. Bitter people speaks bitter words. Ang mga taong may kapaitan, mapait magsalita. Amen po. Parang laging may ampalayas ang alang-ala. Ang mga bitter people. Meron siyang resentment. Kung hindi mo napapatawad ang isang tao, hindi ka makapagpatawad. Kahit kanino. Yung pinsan mo na nagmolestya sa iyo. Yung uncle mo. Tatay mo mismo. Tunay itong lahat ng sinasabi ko sa inyo yan. Tapos hindi mo mapatawad. Now, ang mangyayari sa iyo, you have fallen to Satan's trap. Kasi ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Ang pagpapatawad ay para sa iyo. Para ikaw maklear ka doon. Para ikaw ma-release ka doon. Ang pagpapatawad ay para sa iyo. Sabi, ulitin niyo ngayon. Ang pagpapatawad ay para sa akin. Okay, ready? Okay. Okay, isa pa. Ang pagpapatawad ay para sa akin. Hindi para doon sa nagkasala sa akin. Gusto ng Lord, ikaw ay ma-release. Gusto ng Lord, wala kang extra baggage sa iyong buhay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa Kanya. Ang pagpapatawad sa iyo. Pag ikaw ay natrap doon at nagkaroon ka ng bitterness at nagkaroon ka ng unforgiveness, you're fallen. Baksa ka sa trap. Mangyari, ginawa yun ng taong yun, tinan nyo, o sino man yun na lumapastangan sa iyo, kung sino man yun, na ginawa niya yun, sabi ni Jesus, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Siya ay deceived. So yung kanyang deception na yun, na siya ay natangay at pagkatapos ikaw ay sinaktan niya, tapos hindi ka na makamove on, you are fallen, natrap ka. Tapos na-stuck ka doon sa stuckness na yon. At yon ang kailangan mong i-release ngayon. Whatever that is. Ikaw ang higit na nakakaalam. Pwede po ba tayo yung manalangin? Sino man yon? Sino man siya? Saan man nangyari? Lumapit tayo sa Panginoon. Heavenly Father, isinugo mo yung bugtong na anak. Siya namatay para sa sangkatauhan sa cross ng Kalbaryo. Yun ay may kinalaman sa kasalanan. Inako niya ang lahat ng kasalanan. At bago malagutan ng hininga, ay sinabi niyang naganap na. Ang hindi namin kayang magawa, ginampanan niya. Kaya narito po ako, Lord. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Sabihin niyo sa Kanya yan. Patawarin niyo po ako sa aking hindi pagpapatawad. Patawarin niyo po ako sa aking kapalaluan. Patawarin niyo po ako sa aking materialism. Wala nang mahalaga sa akin, kundi pananalapi. Takot na takot akong maghirap. Samantalang ikaw ang may hawak ng buhay, hindi ako. Patawarin niyo po ako, Lord. Panginoong Hesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa iyong banal na dugo na ibinubo sa cross para humugas sa aking mga kasalanan. At inako mo lahat ng aking sala, tinubos niyo po ako. At ang aking buong puso at kaluluwa ay nakatuon ngayon sa iyo. Tinatanggap ko kayo ng buong puso at kaluluwa. Sabihin sa Kanya, bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng buhay ko. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako po'y nagtitiwala
na yung mga dinadala ninyong kabigatan na yan na paulit-ulit bumabalik sa iyo, ikaw ay na-release. Wala ka ng bitterness. Amen po. Ang nakaraan ay hindi mo maibabalik kahit anong gawin mo. Pero ang bukas, pwedeng ang takbuhin mo ay maging maayos, gumaan ang takbuhin mo. Dahil wala nang pabigat sa dibdib mo. Amen po. So kung ikaw ay nahiyang mag-pray dahil may katabi kang kakilala mo, ikaw kasi malimit kang tumabi sa kakilala mo eh. Kung nahiya ka, miski pag-uwi mo mamaya, manalangin ka, Panginoon, hindi po ako nakapanalangin, nahihiya ko. Huwag kang mahihiya na aminin. Huwag kang nahihiya pag ang kausap mo ay Diyos. Limutin mong lahat, ikaw lang at ang Diyos ang mag-usap. Amen po. Amen po. Pagkatapos na mayroon pang mga tao na mayroong guilt, sa puso guilt. Yung mga kasalanan niya, hindi niya makalimutan, paulit-ulit na, hindi niya kilalanin na ang kamatayan ni Jesus sa cross ay para lutasin niya ang kasalanan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Hindi bukang bibig lang yun ay totoo. Amen po. So ang solusyon, yung God's Word magbigay sa atin. Gamitin natin yung salita ng Diyos. Amen po. Ano yung God's Word tungkol dito? Tungkol sa guilt. Ano yon? Ano yung kanyang solution para sa guilt? So Romans 8 verse 1. Tingnan nyo. Sabay-sabay po, basahin ninyo. Tungkol sa guilt. Kaya nga, sabay-sabay. Kaya nga, hindi nahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Okay, sapat. Tingnan nyo. Kayo naman na magbasa. Ready? Sino ang mga hindi na paparusahan? Okay. There is now no condemnation. Sa English po yun, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. So, anong ginawa ng Diyos? Ito, verse 2. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Wala na ako sa ilalim. Sabay-sabay po, basahin ninyo. Wala na ako sa batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pag-isa kay Kristo Jesus. Yun ang authority na maaari mong gamitin. Wala na. Wala ka na sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, law of sin and death. Wala na. Para maipaliwanag ko pa ito sa inyo sa Galatians 4 verse 4. Nang dumating ang takdang panahon, itong first Christmas, nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Anong purpose? Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan sa gayon, tayo mabibilang na mga anak ng Diyos. Yan ang ginawa niya. Yung ginawa ng Diyos, yung hindi nagawa ng kautusan, yung ating binasa kanina. Now, sabi po rito, sa verse 6, upang ipakilalang anak, pinagkalooban tayo ng Espiritu ng anak upang tayo makatawag sa Kanya, Ama, Ama ko. Kaya hindi ka naalipin kundi anak, at sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa Kanyang banal na salita. So, hindi ko kayo tinuturuan ng make-believe. Ang sineshare ko po sa inyo ay truth. Ito yung katotohanan. Ito ang purpose niya, kaya siya ay namatay sa cross. At yung unbelief ang nagkoko sa isang tao upang manatili siya sa darkness. Unbelief. Yung kanyang hindi pananalig sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen po. Ang Diyos mismo nagsabi, tingnan niyo po sa Hebrews 8:12. Ang Diyos mismo nagsabi. Sabay-sabay po, basahin niyo po. Ang Diyos mismo sabi niya, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. O, sino na lang ang nakakaalala nun? Seriously, tinatanong ko kayo. Sino pa ba nakakaalala nun? Ikaw mismo. You are full of guilt because of unbelief.
You cannot believe that Jesus Christ took care of our sins. Hindi ka makapaniwala. Nung sinabi niya, it is finished, naganap, tetelestai. Yun ang ibig niya sabihin niya, you are fully paid. Binagbayaran na niya ang ating mga kasalanan. So, si Satan, ini-inject sa iyo. Ginagawa kanyang unforgiving, ginagawa kanyang may guilt na sa nagawa mong kasalanan. Alam ko po yun. Dahil noon, lagi rin nagpapabalik-balik ang aking mga kasalanan. Pero ang sabi ng Diyos, sabi niya rito, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds, I, God, will remember no more. Yun ang reason kaya siya namatay sa cross. And all we need to do is believe Him sa ginawa niyang yon. Ang hindi natin kayang magawa, sabi sa Romans 8, tinan niyo po. Kaya nga, hindi nakahatulang maparusahan ang nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pagkipag-isa ko kay Kristo Jesus. Bakit ginawa ng Diyos ito? Sabahin niyo po, bakit ginawa ng Diyos po? Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. Ulitin natin yun, tinan niyo po. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, sinugo ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan at sa anyong yon, hinatulan niya ang kasalanan. So yung aking kasalanan na dapat ako magbayad, siya nagbayad para sa akin, tinubos niya ako. Si Jesus, all ng kanyang earthly ministry, ay tinatawag niya ang Diyos ay kanyang ama. Kanyang ama. Lagi niyang tinatawag kanyang ama. Pero nung siya ay malalagutan na ng hininga, nung malapit na siyang mamayapa, malapit na siyang mamatay, sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naalala niyo po ba yan sa Jesus movie? Oh, ano ibig sabihin nun? Diyos ko, ba't hindi ko akalain na ganito kasakit ito? Diyos ko, hindi ko akalain na ganito ang gagawin sa akin ng sangkatawan, bubugbugin ako, papahirapan. Hindi yung pain, yung separation. Dahil lahat ng kasalanan natin, inako niya, for the first time ng kanyang pagiging anak, nagkahiwalay sila ng ama dahil ang kasalanan ang naglayo sa kanila. Dahil ang ating kasalanan, inako niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pagkatapos, huling hibla ng kanyang hininga, naganap na, it is finished. Ginampanan na niya ang kailangang, yung requirement of heavenlies, ginampanan niya. It is finished, tetelestai. Tsaka siya nalagutan ng hininga. Bayad ka na. Bayad na ako. Siya nagbayad sa iyo at sa akin. Si Jesus, purihin ang Panginoon. Amen. Kaya yung belief na ito kay Lord Jesus, yung unbelief ang nagkokos sa atin ng napakaraming downfall. Pagiging ineffective, yung mga failures, ang nagkokos ng lahat ng yun ay unbelief. Dahil hindi tayo nananalig sa Kanya. Bigyan ko pa kayo ng isang verse na ninyo sa John 16. Okay, tinan niyo po. Verse 7. Tinan niyo itong sinasabi ng Panginoon si Kristo. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat sapagkat hindi paparito sa inyo ang Holy Spirit, yung patnubay ay ang Holy Spirit. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako alis. Ngunit, kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Okay, sa English translation, sinasabi niya rito, and when He has come, ang Holy Spirit, when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Ulitin yung word na yun. Sin, righteousness, judgment. Isa pa. Okay. When the Holy Spirit comes, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Sabi sa verse 9, of sin because they do not believe in me. Yun na nagkokos kaya ang sin will remain in a person
because of unbelief. Hindi siya makapaniwala na yung ginawa ni Jesus is enough para tayo ay mahugasan ng kanyang banal na dugo sa ating mga kasalanan. At yun talaga ang tunay na nakapagpabago sa akin nung ma-realize ko, ganun pala niya ako kamahal. Hindi pala yung magagawa ko para sa kanyang mahalaga, kundi yung ginawa niya para sa akin, yun ang higit na mahalaga. Nagbago ang aking mindset. Nagbago ang aking pananaw. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. So, si Jesus, sabi niya sa Matthew 4, verse 3 to 4, tinan niyo mismo. Siya nagtuturo sa atin ito. Dumating ang manunukso, doon nasa wilderness siya. At ang sabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Natatanda niyo yun? Na tinutukso siya ng demonyo na mag-magic. Itong bato, gawin niyang tinapay. Ngunit sumagot si Jesus, anong sabi niya? It is written, nasusulat. Ano sabihin? Nasa Bible. It is written. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. It is written. Importante po nagbabasa ng Bible. Importante na alam mo ang salita ng Diyos. Tapagat yan ang truth. Yan ang panlaban mo sa lie. Ang panlaban mo sa lie ay truth. And Satan is a liar. He's the father of lies. Ang panlaban mo sa kanya ay ang katotohanan. At ang salita ng Diyos ay katotohanan. Amen po. At ito pa isa, tinan niyo po. Tayong lahat ay pinagkalooban ni Lord ng Great Commission. Sabi niya rito sa Matthew 28:18. Sabi ni Jesus, all authority. Okay, tinan niyo po yan. Nabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo. Di ba siya nagkatawang tao? Tapos nabuhay na siya na maguli. Tapos bago siya umakyat sa langit, ay sinabi niya, all authority has been given to me in heaven and on earth. Binigay sa kanya ang authority na ito. Kaya sabi niya, go therefore, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you till the end of the age. Noong ang mga disciples ay inutusan niya, sinabi niya, pumunta kayo dito sa lugar na ito. Kung saan niya nais pumunta, isinend niya yung kanyang mga disciples, 70 of them. Tapos nagbalik ng tuwan-tuwa ang mga disciples, ang sabi sa kanya, Lord, kahit ang mga dyablo ay sumusunod sa amin sa pangalan mo. Yun ang sabi ng mga, yung authority na yon. Tapos sabi niya, Jesus, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and all the powers of the enemy. Nothing shall by enemies hurt you. Nung nagbalik sa kanya yung mga disciples, sinabi sa kanya na, Panginoon, Panginoon, kahit mga dyablo ay sumusunod sa amin sa iyong pangalan. Pero sabi ni Jesus, tingnan nyo. Okay, sa Luke 10:19, tingnan nyo. Tingnan nyo. Read it. Binigyan ko kayo ng, okay, yun ang meron tayo. Use your authority. Yun ang panlaban natin. Word of God. Tingnan nyo. Binigyan ko kayo ng otoridad na tapakan ng mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Walang makapananakit sa inyo. Now, mga minamahal ng Panginoon. You better believe this. Sapagkat pag tayo nagkahiwa-hiwala, hindi tayo magkasama, use your authority. Lumayas ka rito, diablo. Lumayas ka, ikaw na nanggugulo sa aming pamilya, negative spirit, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. I-rebuke mo, I rebuke you. Espiritu ng pag-aaway, I rebuke you. Puros kayo utang, espiritu ng poverty, I rebuke you. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus and believe in your heart na tayo binigyan ng autoridad. Amen ba tayo doon? Hindi instantly, pero ito, kakaroon ka ng change. Makikita mo ang pagbabago. Amen po. If you use your authority. Pagka ang diablo, nagsisimulang umatake, tingnan nyo. Titingnan nyo mabuti, sa authority nito, if you don't spend time to know, kailangan po, alam mo, sinangungusap siya sa mind.
When he whispers something, when the devil gives you a thought, binigyan ka ng thought, ang tawag doon, temptation. Amen ba tayo doon? Yung thought na pumasok sa mind mo, pakinggan niyo muna mabuti ito, please. Yung thought na pumasok sa mind you is for you to sin. Para ikaw ay magkasala. Para ikaw magkaroon ng maraming imagination. Para ikaw makagawa ng mga ayaw ng Diyos, magawa mo yon. So, ang tawag doon, temptation. Now, when the thought pumasok sa iyo at pagkatapos tinuturoan ka kung ano yung dapat mong gawin at ini-inspire ka, that is a God-given thought. Kaya ang dapat nating maintindihan po, mga minamahal ng Panginoon, who gave you that thought? Sa nagmula. If it's against God's word, if it's against God, it is temptation, it is from the devil. Pero kung sinabi niya sa iyo, huwag mong intindihin yung iyong panauhin, balikan mo lang siya mamaya o anyayahan mo, umattend ka pa rin ng church. Huwag mong i-miss ang iyong pagsamba. Yun ay thought nagmumula sa Diyos. Pag ikaw biglang, bakit ganito nangyayari sa akin? Hindi ako makatigil ng pagbabasa ng Bible. Maraming ganun pa ang nangyayari. Katulad ko, wala naman akong alam kundi magmura, magalit, laging may galit sa puso ko, ang control, ang anger. Pero nung naka-encounter ako sa Panginoon, nagkaroon ako ng hunger sa Word of God, 7 Bible na sa harapan ko, iba-ibang translation. At sinisikap kong yung isang verse, tingnan kong mabuti kung ano ang tunay na meaning. At matagal po ako nagbasa noon at nag-aral noon. At sa biyaya ng Panginoon, naisishare ko sa inyo ngayon yung aking mga karanasan nyo sa pagbabasa. Nung araw, merong dalawa yan, yung Old Testament nakasulat sa Hebrew, yung New Testament nakasulat sa Greek. So merong exhaustive concordance. Ganyang kakapal na book, ganyang kalaki. Ang bigat kung bubuhatin. Kung ngayong edad kong ito, napakahirap kong buksan yung sa gitna at hanapin ko kung ano yung true meaning ng salita ng Diyos. Pero ngayon nasa cellphone na yun. Exhaustive concordance, nasa cellphone na lang. Hindi na mahirap ang mag-aral ng salita ng Diyos. Tamad lamang ang hindi matututo. Tingnan mo na lang katabi mo at tanguan mo na lang. Yung kabila naman, tamad lang ang hindi matututo. Nasa atin lahat. Amen po. Pinagkalooban tayo ng microwave. Para hindi ka maraming hinuhugasan. Diretso mo na doon, microwaveable, iinitin mo yung pagkain. Pinagkalooban tayo ng mga gadgets sa bahay para magkaroon tayo ng mas maraming time sa Lord. Sa halip na kay Lord sa Batang Quiapo Doon nauubos ang time at saka sa FB. Amen po. So, una, alamin mo saan nanggaling yung thought mo. Sa diablo ba o sa Diyos? Pag sa devil, temptation. Pag sa Diyos, inspiration. Purihin ang Panginoon. Amen po. Every time na yun ay temptation, it is a lie. So, when you hear this lie, pag na-decipher mo ba, ito'y kasinungalingan, ito in your mind, anong panlaban mo sa hindi totoo? Di katotohanan, yun ang panlaban mo. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. You need to know po. You cannot remain ignorant about the Word of God. Hindi ka mananatiling mangmang. Hindi mo gusto yon. Dahil madali kang talunin at igupo. At mawala uli sa church. At mawala sa pananampalataya. Hindi yan titigil. Amen ba tayo, mga minamahal ng Panginoon? At merong 7,000 promises na nasa Bible that we'll need to memorize, meditate on. Sa Psalms 119, verse 97, ang sabi po rito, oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Oh, ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig, araw-araw maghapon siya kong iniisip. So, ito yung tatlong enemies na ito in our mind. Una, the world's value system. Okay? Ang pangalawa, Satan. Nag-i-inject sa atin ng negative thoughts. Dito na tayo sa pangatlo. My old nature. Yung lumang buhay na hindi naman maka-Diyos.
Hindi ka naman pinanganak na maka-Diyos. Amen ba tayo doon? Sino sa inyo ang pinanganak ay maka-Diyos na kaagad siya? Wala. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. At sa church, salamat sa Diyos, inililid tayo ng Panginoon upang tayo ang ating paglilin, patungo tayo sa ating pagiging maka-Diyos upang yung ating nasayang na buhay sa ating pamumuhay na magulo at pahapay-hapay ay mabago. Amen po. So sa Romans chapter 7 verse 15, okay, ito po ang nangyayari sa mga gustong maging maka-Diyos pero hiwalay sa Diyos. Gusto maging maka-Diyos pero siya independent sa Diyos. Hindi ko maunawa ng aking sarili. Sapagat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. This is trying to be godly but separated from God. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Kaya hindi mo magagawa na maging maka-Diyos. Sabay-sabay, kayo naman po magbasa. Okay, ready? Bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Okay, familiar ba kayo doon? Okay, inaamin nyo ba yun po? Why? Because you are trying to be godly, but apart from God. Ano ibig sabihin kayo apart from God? You want to be godly, pero ikaw namumuhay ka naman ng live-in partner mo. Shame on you. And you think God will understand you? Natahimik lahat. Ninilinlang mo ang sarili mo. You have an unholy relationship, but you are trying to do things godly. Amen po. Hindi ko maunawa ng aking sarili. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. Oh. So, magbago na po tayo ng ating mindset. Magbago na po tayo ng ating lifestyle. Baguhin. Kung gusto mong ma-enjoy ang presensya ng Diyos at ma-achieve ang God-given goal, we need to act now before it's too late. Amen po. Mga minamahal ng Panginoon. Amen po ba tayo doon? Lahat ng intention, lahat ng good intention nasa iyo. But you cannot make it because of your old life. Because of your old self. Laging nangingibabaw yung iyong old self. Amen po? Now, ito ang solusyon. Gusto ninyo yan. Ito ang solusyon. But what will you do with the solution? If you're taking an exam and I give you the solution, hindi ba yun ang isasagot mo? Amen po? Now, this is the solution of God. Sabi dito, be led by the Spirit of God. Sabihin dito, you have a choosing, you have a choice in your life. Be led by the Spirit of God. Do not be led by your emotion, but what you feel. But be led by your faith in God. So Galatians 5:16, 17, tinan niyo po, ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyo susundin ang pita ng laman. Bakit? Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasan ng Espiritu at ang mga ninanasan ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kasi yung pita ng laman, yun ang nangingibabaw. Wow, haharap na tayo sa Panginoon po. Each one of us, haharap tayo sa judgment seat of Christ. Magsusulit tayo ng ginawa natin sa ating katawang ito, mabuti man o masama. Amen po. Nice kung malaman po ninyo na ang Panginoon ay malapit na pong bumalik. Seconds na lamang before midnight ang timetable po ng mundo. Amen po. Amen. So, may pagnanasa, pero hindi mo susundin. Nandun pa rin yung pagnanasa, pero hindi mo susundin. Paano? Okay, paano mo gagawin? Ituon mo sa Diyos ang iyong pag-iisip.
Sino ang gagawa nun po? Tinatanong ko po kayo, sino ang gagawa nun? You will make the choice. Ang Diyos ang iyong susundin. There is no shortcut po. Ang ganda ng message. Pero, hindi ka dapat mamuhay sa believism. Mamuhay ka sa truth. What God is telling you. Amen po. Sabi sa Romans 8:5, tinan niyo po. Romans 8:5. Ikaw ang gagawa eh. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Tagalogin natin po. Tinan niyo. Sapagkat ang mga ayon sa laman, isa pa, ilakas po ninyo. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit, ang mga ayon sa Espiritu ay mga bagay ng Espiritu. Magkalaban ang dalawang ito. Amen po. Kaya ang choice nasa iyo, ang move nasa iyo. You think, you feel, and then you act. Ngayon, bago ang iyong thought life sa ating mga pinag-uusapan po. Hari nawa. Okay. So, ito po, sabi sa Romans 7, verse 24 to 25, ito po ay frustration ni Apostle Paul mismo. Ang sabi niya, kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Yung katawan, habang tayo naandito, hindi ka mawawala doon sa temptation. Habang naandito, sa katawang ito, hindi mawawala sa iyo yung tuksong yun, sapagkat lagi mong mararamdaman yon. Kaya sabi niya, kapag ang kalagayan ko, sino magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ito ang natuklasan niyang sagot. Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. Isa pa. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko. Ito kalagayan natin. Okay? Sa pamamagitan ng aking isip, sumusunod ako sa kautusan ng Diyos. Muli sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalanan. Pero ang kailangan natin ay magtiwala. I-shift natin sa Diyos. Amen po? Sino magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Amen po. Amen. Susundin mo ba ang mensahe natin tungkol sa mindset? Amen po. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So ano po ang ating conclusion dito? Ito po, ang conclusion sa ating pinag-uusapan. All things have passed away, all things have become new. Binago na ng Diyos. Kaya kailangan po natin ay magkaroon tayo ng new thinking para ma-transform tayo at ma-achieve natin ang God-given goal. Kailangan na tayo magdesisyon. It is our move. Amen po. Bakit new thinking? Sapagkat ang dulo ng ating thinking, we think, and then we feel, and then what? We act. Ulitin natin. We think, we feel, we act. Okay, one more time. Then we act. Yun lagi ang pattern. So, yung thought life natin ay mabago. Amen po. At kung hindi natin gagawin yon, makagagawa tayo ng mga hindi nakalulugod sa Panginoon. Amen po. Gusto ng Panginoon na magbago tayo. Amen po. So, paano natin marirenew ang ating mind? Ito po, nandito na tayo sa conclusion. How? One word. Repentance. Sa Greek word, metanoia. Ang metanoia is change of mind. Yung mindset natin. Ano ibig sabihin ng change of mind? It is a shifting from self to the Savior. Amen po. From yourself, ang reliance, shift your reliance from self to the Savior. Amen.
from self to God. Amen pa. Magbago na tayo nun. Mag-shift tayo. Huwag kang magtiwala dyan sa nararamdaman mo. Huwag yan ang iyong pairalin sa iyong buhay. Hindi yun. Sapagkat ipapahama ka kung ang laman mo, yung flesh mo, yung desire mo, yan ang lagi mong susundin. We need to repent. Amen po. Ang non-repentant is metanoia. Ang metanoia is a transformed mind. At yun ang simula. Yun ang simula to achieve the God-given goal in our lives. Manalangin po tayo. Matapos po naming marinig ang mensahe, Panginoon. At salamat po, ikaw ay nangusap sa aming puso, sa aking puso. Aminin mo sa Kanya, nangusap ka sa aking puso. Panginoon, tulungan niyo po ako. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ang espiritu, sumasangayon, ang aking spirit is willing, but my flesh is weak. Help me, Lord. Empower me, Lord. Guide me, Lord. Marapatin mo po na ikaw ang maging pangunahin sa buhay ko. At ako pinagtitiwala, gamitin mo pa ako para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyong lahat ng kapurihan, ngayon at magpakailanman. I claim victory. Sabihin sa Kanya, Lord, I claim victory. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So tanggapin niyo po itong pagpapalang ito. Tanggapin niyo po ng buong puso. Buong puso lang yung kailangan. Buong pagtitiwala. And now, may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in Jesus' name. Amen and amen.